July accomplishments ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Ating alamin kasama si Police Lieutenant Walin May Arancillo, ang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group. Lieutenant Arancillo, magandang tanghali po. Sir, magandang tanghali po at magandang tanghali din sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Una po sa lahat, maaari po ba niyong maibahagi ang overall assessment and accomplishments ng ACG ng PNP sa buwan ng Hulyo ngayong taon? Yes, sir. Sa buong July 2025 po, nakapag-aresto po tayo ng 143 na individuals po and 106 po yung true entrapment operation and 37 po dito yung wanted persons. And meron din po tayong 87 na na-file na case through regular filing. And true entrust naman po ay 84. So total po na 171 cases po na na-file po natin. And also po, apart from that po, nagkahandak din tayo ng cyber patrolling po. That's 1,227 po na mga sites, social media platforms na minomonitor po natin online. And also po, nag-conduct din tayo ng digital forensic examination sa mga na-seize na mga devices at 76 po na mga devices po yung mga na-digital forensic po natin. And also po, nakapag-rescue po tayo ng 18 minor victims po and nakapag-convict na po court natin ng 8 individuals po. And kasama din po dito yung pag-implement natin ng cyber warrants. Ito po yung warrant to disclose computer data po sa mga financial institutions and other internet service providers. That's 119 po. And sa warrant to examine computer data naman po ay 4 at panghuli po yung sa warrant to search, seize, and examine computer data ay 3 po. That's a total of 126 na cyber warrants na in-implement po natin. Maaari po ba ninyong ibahagi kung ano yung mga uri o kinds ng cybercrime yung karaniwang kinasasangkutan ng inyong mga naaresto nitong buwan ng Hulyo? Opo, sir. Sa katunayan po yung mga operation po natin ay usually po under po yung mga nagbebenta ng mga financial accounts and also po ng mga nagbebenta ng mga registered SIM cards. And ito po yung mga SIM cards ay ginagamit sa pang online scams and also po ito po ay ginagamit din sa mga investment scam and tech scam po. And panghuli po na prevalent na cybercrime po na naitala ng PNP ACG ay yung phishing or voice phishing scam po. Ito po yung modus operandi ng mga cyber criminals na kung saan tumatawag po sila sa mabibiktima nila na nagpapanggap po sila na bank representative na nagsasabi po silang kailangan nilang mag-update or mag-upgrade po ng mga cards nila. And hinihingan po nila ito ng mga one-time PIN, financial and personal information po. Kaya po nakukuha nila yung mga laman ng mga bank accounts ng mga nabibiktima po nila. Sa mga naaresto naman sa pamamagitan ng entrapment operations, paano po ninyo tinutukoy ang mga target or individual o grupo na subject ng entrapment operations nyo? Face-to-face basis din po ito, sir. Kadalasan po, meron po tayong kinakonduct na cyber patrolling and online investigation din po. Nakikita natin through monitoring po na may mga post doon sa mga social media platforms na nag-advertise po sila, na nag-o-offer sila ng mga, for example po, doon sa mga registered SIM cards, pinopost po nila ito online and also po sa mga illegal devices po, doon din sila nagpo-post online. Kaya ini-engage po ito ng mga cyber cops natin o yung mga personnel ng PNP Anti-Cybercrime Group. And nakikipag-ugnayan din po tayo sa mga agencies, government agencies po, and sa mga local and foreign counterparts po natin para ma-expedite po natin yung cybercrime investigation po, sir. Ma'am, ano naman po yung particular na krimen ang kinakaharap nitong 37 wanted persons na nahuli ninyo sa parehong buwan? Opo, sir. Karamihan po dito ay libel or mas kilala po sa cyber libel po. Ito po yung pagpo-post ng mga defamatory contents na makapagsira ng reputasyon or damage sa isang tao po. And ginagamitan po ito ng ICT or Information and Communication Technology po, kaya tinatawag siya na libel po. At pasok po ito sa Section 44 ng
RA 10175 po. Kaya mas mabigat po yung pataw na parusa sa kanila kumpara po doon sa ordinaryong traditional na oral defamation po. And apart from that po, yung mga nagbebenta din po ng SIM card, registered SIM cards po, and yung violation po ng APATA po. Follow-up lang po, ilan po sa mga naaresto ang sangkot sa online scams, identity theft, or child exploitations? Sa ngayon po sir, wala po akong breakdown ng specific sir na kinakaharap or na-violate po nung naaresto po namin. Though ang amin po lagi na nahuhuli dito talaga sir ay yung mga nagbebenta talaga ng registered SIM cards and also po na mga financial accounts po nila. Kasi kadalasan po yung sinasabi nila na hindi po nila alam na ito po ay pinagbabawal sa batas. And now po sa atin naman, hindi naman po ito rason para gumawa tayo ng mga illegal online activities kaya nahuhuli po natin sila. Ma'am, sa mga nahatulan, anong mga kaso ang isinampa laban sa kanila at sa anong korte sila nasentensyahan? Opo sir, sa mga na-convict po, kadalasan po dito is yung APATA po o yung sa Anti-Financial Account Scamming Act po and also po sa SIM Registration Act po. And meron din po dito na nagbebenta pa ng mga firecrackers last December po. So, katuwang po natin dito yung other government agencies din po na tumutulong sa atin para ma-expedite yung cybercrime investigation hanggang po sa ma-file natin yung mga cases na ito sa court hanggang po mahatulan po ng korte. Ako, ito alam ko naman yung sagot dito dahil yung coordination natin with the ACG, no? Pero hinggil naman sa forensic at cyber patrolling na isinagawa noong Hulyo, ano po yung pangunahing natukoy yung cyber threats or bagong modus online? Same pa din po, sir. Yung mga modus operandi po na ginagawa nila is ang pinakamataas po talaga is online selling scam na kung saan po ginagamit pa rin yung mga iba't ibang social media platform at shopping sites po sa paggawa po ng online scams. And nakita na rin po natin ngayon na even po yung mga messaging app ay ginagamit na rin sa pang-scam. Ito po yung mga sinesend po nila na mga messages na nag-offer po ng trabaho or mga task scam po na nilalagyan po nila ng link yung mga messages na natatanggap po ng mga kababayan natin. Kaya po, kadalasan, nakiklik po ito, yung mga links na ito, and nakukuhanan po tayo ng mga personal and financial information po natin. Kaya po, nakukuha po yung mga pera natin sa mga bank account natin. Apo, ma'am, may mga particular po ba kayong tinututukang online platforms kung saan mas madalas makita ang cybercrime activities? Opo, sa mga social media platforms po, if it's okay to mention po, it is the TikTok and the Facebook po. Since yan po talaga yung ginagamit ng mga kababayan natin Pilipino. And dyan po, marami yung nagpo-post din sa mga pages, group, chat, and also po, dyan sila nagpo-post sa mga advertisement, even man po dun sa vacation scam man po ito, online scam man po ito, or any cybercrimes po, dun talaga talamak po yung pag-post at dun tayo po nagkakandak ng cyber patrolling po. Nako, banggitin na rin natin kay Mark Zuckerberg po, paki-reply daw ho sa message ni Sec Henry. Nagsumulat ho yata sa inyo regarding online arms. Pero paano naman po paigtingin ng PNP si ACG ang information campaign natin ukol sa ligtas na online practices, lalo na para sa kabataan at senior citizens? Opo, sir. We are working closely po with the government agencies po, including po sa CICC, DICT po, kay ASIC Abol po, and also po sa mga foreign counterparts po natin. Tumutulong din po sila sa atin sa pagbigay po ng awareness and also po sa local counterparts natin. Internet service providers po, nakikipag-MOU and MOA din po sila sa atin para mas mapaigting po natin yung cybercrime investigation. And sa inyo po, laking tulong ng media po na nakakapagbigay po tayo ng mga cybercrime awareness sa mga kababayan po natin. And also po, real-time po kami nagpo-post sa mga social media platforms po namin. If you can check our official Facebook page and website po, araw-araw po, real-time po kami nagpo-post dyan ng mga huli, mga tips po natin. Kaya inaanyayahan po namin na yung mga kababayan natin mag-follow po ng aming page, PNP
Anti-Cybercrime Group po para maging updated po tayo sa mga modus operandi at mga nangyayari sa online world po. Ma'am, siguro saan at paano maaaring direktang makapag-report ang publiko sa mga kahina-hinalang online activities? Opo, sir, pwede po kaming mapuntahan dito sa National Headquarters sa Camp Crame po. Hanapin lang nila yung PNP Anti-Cybercrime Group. And also po dito sa NCR, meron po kaming District Anti-Cybercrime Team po. Every district po yan. Sa region po, meron na po kaming mga offices and other provincial offices na rin po. Hanapin lang nila yung PNP Anti-Cybercrime Group. And dun po, sa mismong page namin and website po, makikita po doon lahat ng hotlines po namin, including our email addresses po, kung saan mas mabilis po kaming tawagan at pa-contact po. And also po, anytime po, bukas po ang PNP Anti-Cybercrime Group 24/7 para tumulong po sa mga kababayan nating nabibiktima ng scam. Naku, mensahe nyo na lang ho sa ating mga kababayan, spokes. Opo sir, sa ngalan po ng aming Director, Police Brigadier General Bernard Ariang, nagpapasalamat po kami sa inyo sa pagbigay ng pagkakataon na makapagbigay ng paalala at babala sa mga kababayan po natin regarding cybercrime po. And paalala po, galing sa PNP Anti-Cybercrime Group sa mga kababayan po natin, mag-ingat po tayo sa mga social interactions natin, social media interactions po natin. Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga nakakausap natin since hindi po lahat ng nakikita natin sa online ay tama at totoo. Kung kayo man po ay nabibiktima ng scam o nakakaranas ng cybercrime, huwag po kayong magdalawang isip na lumapit o mag-report sa PNP Anti-Cybercrime Group. Andito po kami para tulungan kayo. Ako, Lieutenant Walin May Arancilla, katuwang nyo ang DICT at ang CICC. Maraming salamat ho sa inyong oras. Lieutenant Arancillo, ang tagapagsalita ho ng PNP Anti-Cybercrime Group po. Yeah, thank you sir and God bless po sa inyo sa program ninyo po. Thank you.